Ayaw ko po sana sabihin to eh. Pero ang isa po sa pangit na ugali ng Pilipino yung pagiging traidor. Tama po ba ako? Ay, correct. Ang unang-una po naming mga nilapitan, yung kaalam po namin na malaki ang naitulong ng ating dating Pangulo. Sila po ang unang-una nating nilapitan. At sa kasamaang palad, sila rin po ang unang-unang tumanggi na tayo po ay suportahan. Yan po ay ang isang masakit na katotohanan. Alam niyo po kung sino? Ang mga congressman at ang mga gobernador. Malayo ng mga yun. Tungkol po dyan, huwag muna natin pangalanan. Kasi po, nadidig naman po natin ang panawagan ng ating mahal na PRRD sa kanyang pag-imbitasyon dapat sa peace rally. Mananagot sa batas ang dapat managot dahil sinisiil ang ating karapatan o ang ating constitutional rights. Yun po. At ang nakakalungkot nga po, totoo yung sinasabi ng aking kasama, ay inaasahan po sana namin na kahit hindi na lang yung hindi na lang yung bilang magkapartido, hindi na lang din yung sa utang na loob, bilang leader na lang na kababayan mo ang gagamit ng pasilidad. Kapwa mo Pilipino ang humihiram ng pasilidad na hindi mo naman personal na pag-aari, kundi pag-aari ng pamahalaan ng gobyerno at higit sa lahat ng taong bayang nagbabayad ng buwis. Pero ano po nangyayari? Dahil lang sa utos ng kung sino man bumubulong na nilalang, hindi po tayo pinapayagan. Dapat itong mga congressman at governor po na ito at yung mga mayor, sana iano natin, tingnan natin maigi kung ano yung mas nakakabuti. Di ba? Paano tayo yung tatawaging people's leader kung tayo mismo namimili kung sino lang yung tatangkilikin natin? Kaya dapat piliin natin yung may malasakit, yung may damdamin para sa taong bayan. Yun po. Yes, hello. Maraming salamat po. Boss? Yung gusto ko sana, dumating tayo sa punto na kaya nating pangalanan kung sino yung mga yan kasi napakalakas ng loob na traidorin tayo. So dapat mas malakas ang loob natin na tanggalan ang mga maskara nila at sabihin kung sino sila. So tingin ko si Governor Daniel Fernando yan. Tingin ko lang. Oy, Daniel Fernando, ililista kita, ilista na. Bago po sagutin, idadagdag ko lang po sa sinabi ni Doktora. Alam nyo, nakakahiya po sa dati nating House Speaker Alvarez. No? Sapagkat siguro hindi din po alam ni dating House Speaker Alvarez na simula po nang natapos ang unang hakbang na maisog na ginanap po sa Davao City, kumilos na po ang Central Luzon. Nakakahiyaman pong sabihin pero malamang hindi alam nga ni dating House Speaker. Tinanong niya ang Luzon, meron ba kayong itlog? Meron po. Ngayon, ibabalik ko yung tanong sa Governor ng Bulacan. Oy! May itlog ka ba? Si Daniel Fernando ba yan? Wala. Itlog. Okay, Boss Dada TV po. Dapat ilista natin yung mga yan. And SMNI. Ayan. Tanong po kay Madam Loren Badoy at saka sa ating maisog. Una po, Madam, matindi po yung inyong kampanya against communism noong panahon po ni PRD. At sa tingin po natin nanalo tayo. Nawalan na po sila ng boses noon. Bakit parang mas may boses po sila ngayon? Daniel kesa Fernando, noon? yan. Daniel. Pangalawang tanong sa inyo naman pong mga taga-maisog. Ano po ang endgame natin dito? Ilang rally pa po ba ang gagawin natin bago natin makamit yung ating goal? At ano po ba yung goal talaga natin? Maraming salamat, Dada. Ang ibinigay ng form ni President Duterte kay Bongbong Marcos ay ang isang CPP-NPA-NDF na halos patay na. Nasa ICU na, napadapa na ni President Duterte ang CPP-NPA-NDF. Pero dahil kay Speaker Martin Romualdez na nakipagkukuntsabahan pa
sa CPP, NPA, NDF party list sa loob ng Kongreso Nako. na nagbibigay siya ng bilyon. Lumakas na naman ang mga teroristang ito. The 15th deadliest terrorist organization in the world. Ganyan ang Marcos administration. Nako. So bakit nila ginawa ito? Nako. Ginawa ito ni Martin Romualdez na may basbas ng Pangulo at ng First Lady na Pangulo ba yata natin para meron silang attack dogs laban kay Vice President Sara Duterte at kay President Duterte. Kakaupo pa lang, puro na lang politiko. Pamomolitika ang inatupag. Imbes na isipin nila yung mga magsasaka na pinagpapatay ng mga CPP, NPA, NDF o yung mga anak natin na naging na-recruit, na naging NPA na nagkandamatay, wala silang pakialam. Ang gusto lang nila, tumagal ang termino nila at nang makapagnakaw ng mas marami sa Pilipino. Sa katanungan po ni Boss Dada kung hanggang kailan po ba matatapos ang hakbang ng maisog. Gusto ko pong ipaalam sa inyo na ito po ay isang koalisyon kung saan ang pangunahing layunin ay gisingin ang taong bayan sa mga nangyayaring kaganapan na nagiging masama po ang epekto sa ating kabataan. Pansinin po ninyo sa social media, Pilipino kapwa Pilipino nag-aaway dahil sa politika. Pilipino kapwa Pilipino, pare-parehas po tayo nalasing sa slogan na sama-sama tayong babangon muli. Totoo po ba yan? Isa po ako sa biktima niyan. Sama-sama tayong babangon muli. For all you know mga kasama, dati po akong provincial director ng Kilusang Bagong Lipunan. At ikinampanya po natin ang kasalukuyang Pangulo dahil naniwala po tayo sa sama-sama tayong babangon muli. Ngayon, pansinin ninyo sa social media, hanggat marami pong mga kapwa natin Pilipino na inaaway tayo na ang tanging layunin lamang natin ay imulat sila sa katotohanan, lalo na po sa usapin ng giyera sa West Philippine Sea, na kung saan hindi po napapansin ng ating mga kababayan na tayo ay pinagwawatak-watak sa isang proxy war. Hindi po porket ayaw natin ng giyera, tayo po ay pro-China na. Alam niyo po, Pro-kanu kasi ang sila. mga Amerikano, negosyo po nila Correct. ang giyera. Correct. Ako po, Nauuto na dati mga akong galing sa Pilipino. isang pribadong kumpanya. Isang malaking kumpanya po ito na nagbebenta ng soft drinks. Ay, Coca-Cola. During the time, nagpapamahagi po kami ng Adik. 12 caser na refrigerator. Ayok sa adik. No? What is the idea? The idea is makapagbenta ng mas marami ang refrigerator na yon. Yun po ay ibinigay sa mga tindahan. Pero ang laman po nun ay may bayad. Yan po ang ginagawa ng Estados Unidos at ng iba pang mga bansa na may mga malalakas na kagamitan. Habang tayo po ay inililibre kuno ng mga armaments na ito, ang tanong, saan po tayo kukuha ng bala? Pambili. Ang halaga po ng isang kalibre, 45, halos mas mahal pa po kaysa sa isang kilong bigas. So isipin na lamang po ninyo, ang isang M16 na naglalaman ng 30 rounds, ilang kilong bigas yan? Opensa, oo, lumalakad po ang ating gobyerno, nakikipag-usap sa iba't ibang panig ng mundo para maging kaalyado. Pero ang tanong, nasaan po ang depensa? Handa po ba tayo pag tayo ay binagsakan ng bomba? Bigas nga lang, wala tayong pambili. Kaya nga. Paano na ho, kapag may tinamaan na sa atin ng bomba, paano na ang pagkain? Paano na ang tubig? Wala pong preparasyon ang ating gobyerno dyan. Droga nga, Sinasabi hindi nila makakanan. na pinalalakas po ang EDCA, pinalalakas ang depensa, pero ang tanong, paano po yung tinatawag na internal defense na ang usapin po may kinalaman sa kasiguruhan ng pagkain? Wala. Sibuyas nga ho, hirap na hirap tayo, bala pa kaya? Alam nyo, bigas Siguro po wala dun sa na- sinasabing hindi endgame. matupad Hanggat meron pong Ako lang isang naniniwala. Rodrigo Roa Duterte na nagmamahal sa taong bayan. Hanggat mayroon pong pamilya Asawa ka, Duterte takot na mas inuuna yung karapatan ng bawat isa, hindi po titigil ang maisog. Hindi titigil at magpaparami
hanggang sa magising pong muli ang 32 milyong nagpanalo sa ating laban nitong nakaraang eleksyon. Para maintindihan at malaman na sambayanan na hindi po sila nanalo. Hindi nanalo ang Marcos ng dahil lang sa kanila. Nanalo sila Dahil kay ng Sara. dahil sa ating minamahal na VP Sara Duterte. Correct. Tanggapin nyo yung mga trolls na nandito. Hello. Unang-una Ayaw po, takot sa Duterte. ito po si Sulong at Patatag na Pilipinas. Nagpapasalamat po muna tayo sa TAPS Coalition at sa mga pamunuan kasi- dahil isinagawa po ninyong hakbang ng maisog. Ayan. Alalahanin, Hindi nyo kasi kaya ang Duterte. Kaya lang kayo nanalo dahil kay Sara. 8 lalawigan. At ano po ang Bulacan? Sa 8 sinag na ito, naandun po sila. Sapagkat kilala po ang mga Bulakenyo bilang matapang. Ito po ay katanungan para kay Governor Dan Fernando, Congresswoman Rida Robes, papangalanan ko kayo, Congresswoman Agustina Dice Tina Pancho, walang yaka, at kay Mayor Natividad ng Malolos. Malolos po, Mayor God bless, Attorney. Natividad. Tandaan nyo po, diyan itinatag ang atin pong unang republika at ang atin pong unang konstitusyon. Wala po kayong tapang, wala po kayong hiya sa atin pong mga ninunong, mga bayani na lumaban at nagbuwis ng buhay. Dumanak ang dugo para po sa ating bansa. Hindi lang po ang watawat ng inyong binastos, kundi po ang karapatan ng lahat ng Pilipino sa inyo pong ginawang pang-uusig at panglulupig sa amin pong mapayapang pagsasama-sama. At ito po ay aking pong panawagan, Pangulong Bongbong Marcos, na asawa mo naman ang namumuno na si Lisa Araneta Marcos. Umalis na po kayo sa Malacanang. Yan, correct. Mamaya po, mura. Ay, nako, relax lang po tayo. Hindi nila matanggap, masakit ang katotohanan. Kaya lang nanalo sila dahil kay Sara. Yan ang hindi kayang tanggapin ng mga bashers. Isa pa ang hindi kaya tanggapin ng mga bashers at trolls na nandito, drug test. Tatanungin, ito po ay aming advokasya. Tatanungin pa rin namin ito sa Korte Suprema sapagkat po ang ating konstitusyon ay nakasalamin sa konstitusyon ng Amerika. Ang pagre-report po ng Kongreso ng Amerika ay itemized kahit po 5 duling, nakasulat po doon kung paano nila ginastos. Kayo po dyan, Jutang Ginemes kayo, Franz Castro, si Raulo Manuel, Arlene Brosas na mga walang kwenta. Ginagamit ninyo ang pera namin. Walang iya kayo, hindi po kasi natuloy ang maisog eh. Asan na yung tanong? At tanong po tayo. Sige, Wag po, ayoko po, wag po. Wag po, dito na po. tanong po tayo, tanong. Dito na lang po. At hindi po ako natatakot sa inyo. Tandaan nyo po yan. Ha? Tandaan mo to, Lisa. Oh. Hindi ako natatakot sa iyo, Madam First Lady. Mhm. Sapagkat, kapag natakot kami sa inyo, lahat ng aming mga pinaglalaban, lalong-lalo ng mga vloggers dyan, ay matatakot yung mga supporters din nila. Hindi po kami matatakot. Lalo pong dadami ang mga Pilipinong tatapang at ilalabas ang sama ng loob sa inyong mag-asawa. Tandaan nyo po yan. Ha? Mag-resign na po kayo. Tulad ng ama mo, President Bongbong Marcos. Kami ay nananawagang mag-resign ka o makikita mo ang galit ng mga Pilipinong inaapi noon pang panahon ng mga Kastila. Kung kahapon, April 27, hindi nagpatalo si Lapu-Lapu, hindi lalo kaming magpapatalo sa kapwa namin Pilipino. Kapwa Pilipino po kayo. Governor, inulit ko po. Governor, pasensya na po sa mga taga-Bulacan. Governor Dan Fernando, last term mo naman, huwag ka nang tumakbo kasi wala ka ng pag-asang manalo. Congresswoman Rida Robes,
Congresswoman Tina Pancho, kasi ayaw nilang pangalanan, ako magpapangalan sa inyo, Mayor Attorney Natividad ng Malolos. Pinananawagan po tayo sa mga taga Bulacan. Kung ito po ang gusto ninyong mamuno sa inyo, ito po ay pagpapakita na walang bayad ang mga taga Bulacan. Salamat. Lilitaw po sa Bulacan ang isang namumuno ng kanilang lalawigan. Tandaan po ninyo mga kababayan taga Bulacan, ang piliin yung leader ay mayroong malaking puso. Tama po yung kanina na sinabi nila. Tindig na lang ako para makita ninyo kasi parang hindi ako makita. Tayo po ay nung pisahan namin sa Davao yung hakbang maisog. Sinunod yung Cebu. Yung Tagum, dapat pinakamarami yun. Tapos ita-times 2 natin hanggang mag-100 tayo. Hindi tayo po hihinto. Times natin yung maisog. Kasi yung maisog, sabi nila, matapang. Tayo mga Pilipino, matapang tayo. Hindi ang matapang ang Mindanao. Lahat tayo matapang. Nandito kami na mga taga Mindanao. Kumakain ng bala. Tama ba yun? Tama ba yun mga taga Mindanao? Dagdagan natin ito. Hindi tayo papayag na hindi tayo makarali ulit dito sa Bulacan. Dapat tayo ay power people. Power people, hindi people power. Power natin ito na mga tao na may katungod. Sa Bisaya pa, natay katungod. May balaan ang atong katungod. Unsa to siya? Ang balaod sa Pilipinas. Nganuman, nga kanya to si Duterte, nga siya'y presidente, pritanan ang mga tao nga magsulti o katungod para matubag ni Duterte ang kinahanglan sa katawhan. Kung hindi yan, para i-ano natin sa Tagalog, kay mahirap yung Tagalog. Sanay tayo sa Bisaya eh. Yung Tagalog na dapat malaman ng taong bayan yung problema ng bayan. Tama ba yun? Tapos, ang problema ngayon, yung administration, hindi nila pakinggan yung katungod natin. Ano yung katungod? Yung karapatan natin. Ano ang problema ng bayan? Kaya hindi siya sanay magsagot ng problema ng bayan. Kasi anak mayaman. Nasanay yun. Hindi tayo kukuha ng leader na hindi magserbisyo. Kasi alam naman niya, narinig na niya yung problema natin sa Pilipinas. Tapos ayaw lang niya pakinggan. Si Duterte, ibalik ko ito si Duterte yung nagsuna siya, maraming nagparada, nag-strike. Sabi niya, pasok kayo dito para pag-usapan natin. Ano ang problema ninyo? Itong administrasyon natin, ilang bisis na tayo naghingi ng peace rally. Hindi niya sinagot. Tapos ayaw niya dito sa Bulacan. Dahil dito yung pinakamaraming Pilipino na naudlot sa kagustuhan ng gobyerno. Bakit yung kagustuhan ng gobyerno? Para lang sa personal interest nila. Hindi yung serbisyong totoo. Iyon lang para at least marinig natin. Good evening po sa lahat ng Tanong, hindi statement. Ano tanong? Sir.
Sir MJ Mondear, Sir, SMN Ayan, News. As MJ. we are having our press conference ngayon, being watched by thousands of our fellow Filipinos, yung pong PIDEA agent na nagsagawa po ng Galing. surveillance na yung nirelease kamakailan ni Ma'am Harlika, eh, nagpapa-interview po at nireveal po yung kanyang sarili. And ito rin po ba, ang drug test po ba ay panawagan din ng maisog? And magpo-focus din po ba ang mga conveners sa panawagang drug test kay President Marcos Jr. in the coming next episodes po ng Maisog Defend Rally? Defend the Flag Rally po. Maraming salamat. Yan ang idol, MJ Mondear ng SMNI. Yan, ganyan. Ganyan ang angkor tanong. Magtatanong po, wag-statement. Nung pong time ni PRRT, Tama, MJ. kakwentuhan po natin yung mga kaibigan natin sa transport sector. Pinagmamalaki nila nung time na yon, matapos mawala ang droga sa lansangan, droga sa lipunan, tumahimik din pati ang kriminalidad. Kaya ito po ngayon sa Maisog Rally, hindi lang pagtatanggol sa Mandila yung panawagan natin. Kung talagang malinis ang kredibilidad ng mga nanunungkulan, panawagan natin sa ating Pangulong BBM, ipakita ang tunay na pagiging pinuno. Ilabas po natin, tayo mismo hinahamon po kayo ng sambayan ng Pilipino. Magpa-drug test po tayo kung talagang hindi totoo ang sinasabi at mga ipinapakitang ebidensya laban sa inyo. Kung hindi po natin mapapatunayan yon, ano po ang dahilan kung bakit pa tayo nasa katungkulan? Patunayan po natin, kung ang atin pong dating Pangulong PRRD ay pinaglalaban ang laban kontra droga, pakita natin na tayo din kontra droga sa pamamagitan po ng personal na pagpapakita ng drug test. Magpa-drug test po tayo na walang tawag dito, walang ibang implikasyon. Sa luneta po, mas maganda. Pero pilitin po natin na hindi makontamina. Dahil kung talagang hindi totoo, buong buo po ang ebidensya dapat makita ng taong bayan. Pakita po natin yon. Kung walang droga sa katawan, maniniwala kami sa inyo. Pero kung meron, tanungin niyo po yung sarili niyo kung dapat pa ba kayong manatili sa inyong posisyon. Alam nyo, nalilimutan Dapat po yung ng practice talaga na yan. mga taong ito yung salitang a public office is a public trust. Sila po ngayon ay nahaharap sa napakatinding akusasyon ng paggamit ng pinagbabawal na gamot. Sa totoo lang mga kababayan, hindi po natin, nalilimutan natin na yan po ay isang uri ng tinatawag po natin na public trust. Ang issue po dyan ay ang pagtitiwala ng taong bayan. No? Kaya meron na pong nagagawa sa ating pagkukulang ang ating gobyerno at meron na po may nagagawa na po siya sa atin na kasalanan. Ano po ito? Ito po ay ang paglilihim. Inililihim po nila ang totoong kwento sa mga paratang. Sabihin ko yung napakakawawa naman natin, napakawalang kwentang tao naman tayo, no? Napakawalang kwentang bansa na ang leader natin ay lulong sa droga. Do we not deserve better? Yes. Diba? I mean, yung mga sundalo natin, nag-aalay ng buhay. And tayo dito, kahit na papano, tinatry natin yung maging best natin. Pero itong Pangulong ito, kung siya ay lulong sa droga, napakasakit isipin na ang leader natin, drogista. Na ang commander-in-chief ng AFP, hundreds of thousands na mga sundalo, ay drogista. Napakasakit, di ba? So, ayaw natin kung siya ay talaga nagmamahal sa bayan. Nasasaktan tayo dito sa akusasyon na ito. He should lay our worries to rest. Magpa-drug test siya. Hanggang ang issue po sa droga ay hindi nasasagot.
ito po ay isang kaso ng betrayal of public trust. Ito po ay isang may mabigat na kaparusahan. O pwede pong itong mauwi sa impeachment. Kaya mas mabuti, ano ang panawagan ng bayan? Drug test! Mag-resign na po kayo.